Ngayon, ang tanong, nahuli na ba si Claire? Ay, si Claire, nahuli na ba si Saldico? Ang pag-usapan natin. Dahil ito si Claire, nanggagalaiti na naman. Akala mo, asawa ng presidente. Akala mo, kabit ng presidente. O, tingnan natin. Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Ayun, ang tinatawag niya dito si Roque. Kasi sabi ni Roque, hindi naman daw nahuli si Saldico. Tinanong kay nagsalita na pa. Basta na lang kami maniwala sa inyo. Bakit kayo maniniwala dyan sa fake news peddler na yan na si Roque? Yan yung sinasabi ni Claire. Ma'am, follow up lang po. May confirmation po ba tayo na may red notice ang Interpol kay Zaldico? Mas mabibigyan po yan ng katugunan ni SOJ Vida. Pasa kay SOJ Vida. Bida. Hindi niya masagot. Sunod na tanong mula kay Maricel Alili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may we have more details about Zaldico? Saan po siya nakasakay nung mahuli siya ng Czech Republic? Sino yung sinasabing isang lalaki na kasama niya? Was it a random check? Unang-una po, ang binigyan po ng authority na magsalita patungkol po dyan ay si Secretary Vida. So Yun. lahat po ng patungkol sa issues ni Zaldico ay mas mabuti po nating itanong mismo kay Secretary Vida. Yun, iwas pusoy si Claire. Hindi na may interview si SOJ Vida kasi papunta na doon, di ba? Sabi nyo susunduin. Niloloko nyo. Sa madaling salita, iwas pusoy siya. Tinatanong yung detalye nung pagkakahuli kay Saldico, wala siyang masagot. Pinapasa niya. Tanungin mo siya patungkol kay Duterte, maraming alam yan. Baka pati kulay ng brief ni Baste alam yan. Tanungin mo Duterte. Pero tanungin mo doon sa mga patungkol kay Bongbong o doon sa mga balita ni Bongbong, walang alam. Tigil nyo na yung presscon na yun. Ba't nag-presscon pa kayo? E di sana si Bida na lang nag-presscon, hindi ka na lang pumasok. Wala ka rin palang alam. Wala rin palang sustansya yung tinayo-tayo mo dyan. With all the disinformation circulating right now, may we know how come wala pa pong inilalabas na photos and videos of Zaldico? Kasi mayroon pong ibang country na involved. So maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. Hayaan na lamang po natin na magtrabaho ang ating gobyerno at muli si Secretary Vida po ang maaaring sumagot sa iba pang mga katanungan. Yun. So ba't walang pictures, walang videos? Sa madaling salita, ang sagot niya, basta maniwala na lang kayo. Hayaan nyo na lang ang gobyerno magtrabaho. Tanong kayo ng tanong. Hindi lang niya madiretso pero ganun. Basta maniwala kayo. Sinabi yan ng Pangulo. Tapos, tingin niya ata sa Pilipino robot. Basta nagsalita si Bongbong, legit na legit. Salita pa ni Bongbong. Last na lang, Yusek. Pero as we speak, ano po yung status ni Zaldico? Considered ba siya na arrested? Naka-detain po ba siya? Ako nasasagot. Mukhang yun din ang sagot ni Claire. Ulitin ko lamang po, hindi po ako ang authority para magsalita patungkol po sa estado ni Zaldico. Mas mainam po na maitanong po ito kay Secretary Vida. Tanong mo kung anong kulay ng brief ni Pulong. Baka masagot niya. Thank you, Yusek. Related question mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, we were told that Secretary Vida was summoned to the palace earlier today. Would you be privy as to what instructions the President gave Secretary Vida? Hindi po tayo nakasama sa meeting nila. Ang napasama lamang po tayo ay ang patungkol sa uplift committee meeting. But So, tinatanong, nagpunta sa Malacanang. Alam mo ba kung anong pinagmitingan? Wala rin siyang alam. Walang alam. Wala na sustansya. Sabaw na sabaw. Ano pang tatanungin nyo dyan? what do you know about the President's instructions for the government agencies to work together to bring former Congressman Zaldico back to the Philippines? Muli, hindi po tayo privy sa anumang kanilang pag-uusap at meeting, pero in general po, ang Pangulo po ay nag-uutos kung ano ang nararapat at kung ano ang isinasaad ng batas. Thank you. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Milyonaryo. Hi, Yusek. Can we have Palace's reaction to Batangas Representative Leandro Levista's statement on Zaldico pa rin po na hindi raw po dapat si Presidente ang nagre-report dahil Zaldico accused the President of being involved in the anomaly, and I quote, paano paniniwalaan ang proseso kung ang akusado ang may kustodiya sa testigo? Ayun, ganda ng tanong na yon. Anong masasabi ninyo na sabi ni Leviste,
hindi dapat ang presidente ang mag-a-announce kasi nga ang presidente ang akusado. Anong sagot? Tingnan po ninyo itong pangyayarin to Kung ang akusado ang may... Kustodiya po. Sino po ang pinangangalanan niyang akusado? Si Bongbong. The President, I believe. Kailan po ba naging akusado ang Pangulo? Hindi po ba kayo dapat na nagtatanong sa kanya kung kailan ba naging akusado ang Pangulo? In-announce Tingnan nyo. Nakita nyo. Hindi nyo na po na. Ulitin ko. Baka na. Hindi nyo nakita. Akusado ang Pangulo. Hindi po ba kayo dapat na nagtatanong sa kanya kung kailan ba naging akusado ang Pangulo? In-announce po ni Pangulong Bongbong Marcos that the Philippines will Pansin nyo? Kinat agad, di ba? I-announce pa, ganito si gano'n. Kunwari, Consoli from SMNI. Ano, ganyan. Lipat, tanong agad. Dapat siya ata tinatanong nyo kung sino ba ang akusado, tas lilipat agad. Kasi nga, hindi dapat si Bongbong. Mali sila doon. Ulit. Akusado ang Pangulo. Hindi po ba kayo dapat na nagtatanong sa kanya kung kailan ba naging akusado ang Pangulo? in-announce po ni Pangulong Bongbong Marcos that the Philippines will be sending a high-level coordination team to focus on bringing former Congressman Ko back. Siguro po gusto lang din nating malaman sino-sino po ba yung bubuo sa team na ito. Wala rin siyang alam. Yung orders ng Pangulo sa kanila. Muli, si Secretary Vida ang maaari sumagot ito kung wala pa po siyang binibigay na detalye, most probably because may involved na ibang country, kaya hindi pa po namin masasabi kung ano mga detalye patungkol dito. Oh, wala siyang alam. At tanungin kita, Claire, ano ang type ni Baste sa babae? Anong type ni Pulong sa babae? Pagchismisan, alam niya ito no? Si Senator Walang silbi. J.V. Ejercito, ang sabi niya po, the biggest challenge in bringing Ko back to the Philippines is ensuring his safety, warning that some groups may not want him to return and testify on the controversy. Sabi niya po, the challenge here is to bring him back in one piece. So, can Malacanang assure the safety of Mr. Ko and guarantee that he will be free from any pressure or influence? Bago po muna tayo magbigay ng assurance, definitely naman lahat ng po ng Pilipino ay dapat safe na pong bumabalik sa Pilipinas. Yan naman po ang assurance ng pamahalaan. Pero dapat tignan muna po natin, saan nanggagaling yung sinasabing death threats? Meron na po bang naipakita? Meron na po bang na-blotter o whatever? So, tingin ko dapat doon muna kasi there's no basis. Diba? There will be lacking of basis if you cannot prove that death threats against Saldico. Yun, mali dito si Claire. Sabi niya, tinatanong, magagaranti siya ba ang pag-uwi ni Saldico rito? Teka muna, walang basis yun. Saan ba niyo nakuha yan? Na-blatter ba na meron siyang death threat? May basis ba? Meron ba talagang Hindi. Kung ganyan ang reason ni Claire, para kang hindi abogado. Kasi hindi mo naman kailangan na meron kang talagang death threat para masabi na talagang delikado buhay mo. Kasi yung kanyang laki ng ibinubulgar, that in itself ay delikado na buhay mo. Isipin mo, binubulgar niya ang presidente at House Speaker. Kailangan po ba bang antayin na mayroong death threat sa'yo? Kasi alam mo, ang totoong papatay, hindi yan magme-message, papatayin kita. Diba? Ganyan di ba sa high school? Kami kasi all boys kami. Yung mga nagsasabi, susuntukin kita, uupakan kita. Yung mga yan, wala yan. Puro yabang yun. Pero yung tahimik, yung talagang uupakan ka, hindi magsasalita yan, bibiglayin ka niyan. Claire, wag kang tanga. Presidente yung tinuturo, tapos walang aantay mo magkaroon ng, alam ka naman mag-message si Bongbong, papatayin kita rito. Baka nga, alam mo, ako tinan nyo hindi ako magugulat na baka may mangyari kay Saldico sa airport pa lang. Tandaan ninyo, ang hilig nitong pamilyang to sa airport. Anong nangyari kay PRRD? Sa airport pa lang. Nilapastangan na ang konstitusyon natin. Kinidnap si PRRD. Baka mamaya, airport to si Saldico. Magkakaroon. Saldico International Airport. Pangalanan na naman. So dapat doon tayo mag-start. May death threats nga ba? Kasi how can you assure somebody na hindi ka mapapariwara pagbalik mo sa Pilipinas kung wala naman death threats? But nevertheless, the government will always assure the safety and that the needed protection to be given to Saldico. Pero ako sa tingin ko posible rin na talagang nahuli si Saldico. Hindi ko sinasabing for a fact, but it's possible. Kasi itong pagtakbo ni Tambaluslos papuntang Singapore, masyado yung timing. Kaduda-duda po. Diba? Hindi natin alam kung dadalhin na yung pera doon, magtatago na siya. Kung baka mamaya pagkatapunta sa Singapore, dumiretso na rin i-meet si Saldico. We don't know. Mag-usap na lang sila para ipin down si Bongbong Marcos na kinatakutan naman ni Bongbong Marcos. Everything is possible.
possible. But definitely, yung sinabi ko sa inyo na possibility, talaga namang malaki ang porsyento niyan. Dahil nga, itong timing ng pag-alis ni Tambaluslos.